Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Ang topic natin ngayon ay isa na namang herbal plant. Kung tawagin po ito sa atin ay balbas pusa. Tinatawag din itong kabling gubat at kabling parang. Sa English, kilala po ang halaman ito sa pangalang cat whiskers. Kasi po, so parang tinagalog lang, cat whiskers sa Tagalog ay balbas pusa. Kasi po, pag namulaklak ang halamang ito, meron siyang lumalabas na mga buhok na parang whiskers o yung sungot ng pusa. Isa pang pangalan niya sa English ay kidney tea plant or kidney plant. Tinatawag din itong Java tea sa bandang Indonesia. At ang halaman pong ito ay kilala na nakakatulong na maibsan ang maraming uri ng karamdaman. So unang-una na nga kaya siya tinawag na kidney tea plant ay dahil nakakatulong ito para maayos or mapalusog ang ating kidney. Isang-isang nagagawa niya, unang-una ay yung pagtanggal ng bato sa ating kidney. Nakakatulong din ito doon sa mga nahihirapang umihi. So pagdating po sa mga bladder and renal ailments ay maganda ang balbas pusa na inumin bilang tsaa. Bukod doon, nakakatulong din ito para doon sa mga may high blood, doon sa mga may rayuma, no? Sa mga diabetes. So pwede rin po ito na gawing tsaa ng mga may sakit na diabetes. At pati na po sa sakit ng ngipin, yung kanyang dahon ay nagagamit o ay sinasalpak lang doon sa ngipin na may na sumasakit. Hindi ko pa lang po nasubukan kasi wala pang masakit sa mga ngipin ko. Ginagamit na rin na yung extract ng halamang ito, ginagawang cream at ginagamit na pampaputi. So, ang resulta, whitening cream, pampaputi daw ng balat. So, maraming gamit ang balbas pusa. Meron siyang medicinal value. At ito pong halaman na ito, meron mga nagbebenta dito sa atin na kung tawagin ito ay tahibo. Hindi po ito ang tahibo. Ang tahibo ay puno. No? So kasi syempre merong commercial value yung tawag na tahibo. So yung iba ipinapasa ang halamang ito bilang tahibo pero ito po ay cat whiskers or balbas pusa na tinatawag at hindi tahibo plant. Yung tahibo po kasi puno yon. At ang ginagamit sa tahibo ay yung bark or yung balat ng puno, hindi dahon. So bilang halamang herbal ay marami siyang medicinal benefits pero gaya po ng sinasabi ko palagi, ako po ay hindi herbalist. So kung gusto ninyong gamitin ang halaman na ito bilang panlunas sa inyong sakit, I would suggest po na kumonsulta muna sa inyong doktor. Huwag po mag-self-medicate. Kasi sa nabasa ko base sa aking research ay pwedeng meron ding overdose ang paggamit ng halamang balbas pusa. Pagka nasobrahan ay hindi rin maganda. So maganda po na kumonsulta sa inyong herbalist kung gagamit ng balbas pusa as an alternative medicine sa inyong karamdaman. Mas marunong po ang mga doktor sa atin. Bagkus, ang focus po natin dito ay kung paano makilala ang halamang balbas pusa. So ayan po, yung dahon niya may mga ridges. At ang halamang ito, kung tumubo ay up to 3 feet, 2 feet to 3 feet po tumataas ang halamang ito. Bihira siya magsanga. Magsasanga lang siya pagka gumulang na yung kanyang katawan at pagka medyo mahaba na siya. Okay? Ito, pwede siya magsanga agad kung puputulin. Pag pinutol siya ay mapipilitan siyang magsanga agad. So magiging bushy. Ganito po ang normal na pagtubo ng balbas pusa. So, yan, pareho niyan, isang diretso lang siya. Pareho nitong isang to. Yan, nagsanga na siya sa bandang itaas dahil magulang na. Pero kung gusto niyo magsanga agad, ang maganda ay putulin. So, ito, pinutol siya dito, kaya nagsanga siya ng naging dalawa, imbis na isang pahaba lang. Sa pagtatanim, pwede siya sa container. No? Pero kung sa lupa ay mas lalo siyang lalago. Ang ginagamit kong lupa dito, hindi siya pihikan sa lupa, pwedeng pure garden soil lang ang gamitin. Pero ito po, ginamitan ko ito ng garden soil, compost at yung sinunog na ipa ng
palay, yung CRH na tinatawag. Pagdating naman po sa pagpapatubig, ito mas maganda na hayaang matuyo muna ang ibabaw ng lupa bago diligan. Mas gusto niya yung moist lang, pareho niyan maitim. Pero dahil ito po ay tropical plant, pwede siyang tumagal ng hindi masyadong nadidiligan. Pwedeng matuyo yung unang top 1 inch ng kanyang lupa, pwede pong matuyo yan, walang problema. Tropical plant naman po ito, so wala tayong problema kahit medyo matuyuan siya ng tubig. Hindi siya pihikan at madali lang siyang buhayin. Pagdating naman sa location niya, pwede siya sa full sun, pwede rin doon sa semi-shaded area or partially shaded. Yung tipong kahit umaga lang siya maarawan, okay na, no? Pero okay din po kahit na full sun ang maibigay sa kanya. Pagdating naman sa fertilizer, ito nilalagyan ko lang po ng compost once a month ang paglalagay. So aahitin ko lang or tatanggalin yung ibabaw ng lupa, yung top 1 inch, tapos lalagyan ko ng compost, lalatagan ko lang siya paikot and then tatabunan na uli. Ganun lang po ang ginagawa ko sa kanya. Kung wala naman kayong compost at balak nyo gumamit ng nabibiling commercially available fertilizers, maganda po gamitin dito yung high in nitrogen o kaya nitrogen based fertilizer. Kung gusto po ninyo, pwede po dito ang urea. Ilagay lang ng malayo, mga 3 inches away dito po sa puno, no? Para hindi mainitan or masunog yung kanyang mga ugat. So layuan lang po siya, 3 inches away. At ilang buti lang po, hindi kailangang marami. Sa frequency ng paglalagay, pagdating po sa urea, pwedeng twice a month or once a month lang. Pagdating naman po doon sa organic, sabi ko nga yung compost, no? Pwede rin dito yung dried cow manure, chicken manure, carabao manure, pati po yung pinatuyong dumi ng baka. Basta tuyo lang ilalagay, huwag ilalagay ng sariwa. Pagdating naman doon sa size ng container, kaya po na nakikita nyo, ito po 1 gallon container lang. So kahit na maliit na container po pwede siya. Pero lagi kong sinasabi, the bigger, the better. So pwedeng mas malaki po ang container na paglagyan niyo para matagalan na siya. At pwedeng permanente na siya sa mas malaking container. Yung mga tipong 3 to 4 gallon container. Pagdating naman sa pagpaparami, itong balbas pusa ay pwede paramihin siyempre sa pamamagitan ng buto. Pero sa akin po, hindi ko na hinihintay yung buto. Nung huli itong magbulaklak, napabayaan ko, hindi ko nakuhanan kasi masyadong maliliit naman ang buto nito. So sa akin po, kung magparami ako nito, ang paraan ko ay cuttings. So puputo lang ako sa kanya at siya kung pauugatin. So ito po ang sample ng cuttings na kinuha ko dito sa cat whiskers or balbas pusa. Itong cuttings na ito, around 3 weeks na siya. So tingnan natin kasi meron tumubong bago. Ito na yung bagong tubo niya. Itong isang ito, bagong tubo na rin ito. Itong silang dalawa na pinagsama ko sa isang cup. So tingnan natin yung tubo na ugat niya after 3 weeks kasi meron na siyang tubo dito. Pero hindi pa ibig sabihin na malago na ang ugat niyan. Pero tingnan pa rin natin para maipakita sa inyo yung itsura ng ugat niya. Kung meron man, ano? Kasi pwede pong mangyari yan na tutubo sa ibabaw pero hindi pa nag-uugat talaga or kakaunti pa yung ugat niya. Pero ito po ay 3 weeks na, so ayun. So dito ang ugat niya ay kakaunti pa lang, ilang piraso pa lang. At kung mapapansin nyo, ang ugat niya ay tumutubo sa ilalim, hindi sa katawan. So wala siyang ugat na tumubo sa katawan, puro nasa ilalim. Okay, so ibig sabihin, pag kumuha tayo ng cuttings, pwedeng hindi natin laliman masyado ang pagkakatanim. Kasi manggagaling naman ng mga bagong ugat niya sa ilalim, doon sa ating pinutol. Okay, so ngayon po, kumuha naman tayo ng cutting na ating itatanim na panibago. Ibabalik lang natin sandali ito. Ito naman po, okay lang na natanggal siya. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung itsura ng kanyang ugat. So, pasok lang natin siya ulit. Sa pagkuha
kukuha naman ng cuttings, halimbawa ito po, isang diretso lang siya, wala siyang sanga. At the same time, medyo magulang na rin yung katawan. So dito tayo kukuha ng cuttings. Around 8 inches po, pwede na yung haba na yon. 6 to 8 inches. Angled ang ating gunting, around 45 degrees, putulin siya. And then, putulin din yung dulo. Yung talbos po, pinuputol na yan. Lahat ng dahon, puputulin natin. Magtitira lang tayo ng sa akin po nagtitira ako ng isa o dalawa. So halimbawa ito, yan, ganito lang po ay pwede na nating itanim. Ngayon, kung hindi nyo agad maitatanim ang cutting na inyong kukunin, maganda na ibabad siya sa tubig para hindi siya tuluyang malanta. Kasi sa pagkakataong ito, stress na stress yung halaman nang maputol siya, so kailangan ibabad siya sa tubig. Pero kung pagkaputol, diretso naman siya agad na itatanim, kagaya nito, butasan lang yung pagtataniman, and then ipasok na siya. So sabi ko nga, hindi kailangan malalim ang pagkakabaon dahil baka makasama pa. Pagka masyadong malalim, baka mabulok ang katawan. Total, yung ugat naman niya ay sa dulo lang lumalabas. So dito, ang pinagtaniman ko ay coco peat na may kahalong compost. So importante po na may kahalong fertilizer or organic material yung ating paglalagyan ng cuttings para paglabas ng ugat ay meron na siya sustansya agad na makukuha. So kagaya nito, ito yung original na dahon na pinutol ko at ito na yung bagong tubo. Yan. Ito yung pinutol ko na dahon at ito naman yung bagong tubo niya. May sanga na siyang ganyan. After 3 weeks. Ngayon, pagkakaputol na ganito, ito po ay inilalagay ko sa loob ng plastic para mataas yung tsansa na siya ay mag-ugat. Sa paglalagay sa plastic ay magkakaroon siya ng tinatawag nating controlled environment. Hindi pa bago-bago ang temperatura na mararanasan niya pag siya ay nasa loob ng plastic. Ilagay lang ito doon sa lugar na may liwanag pero hindi direktang naaarawan. At maghintay lang, kagaya nga po nang nangyari dito, 3 weeks ay meron na siyang ugat. Kakaunti pa lang, pero sa ganitong stage, pwede mo na siyang ilabas, i-introduce sa araw para mas mabilis siya lumaki. Yung araw po tuwing umaga lang, huwag mo nang pababayaan sa gitna ng araw, sa tanghali. Kasi mahina pa ang kanyang mga ugat. Okay, so yan lamang po ang tungkol sa cat whiskers. Kung tawagin natin sa Tagalog ay balbas pusa, kabling gubat, or kabling parang. Kilala din siya bilang tawag na kidney plant. Maraming salamat po sa panonood. At kabayan, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please subscribe to the channel para po sa mga kaalaman tungkol sa backyard at container gardening. Kung mahilig po kayo manood ng mga videos about herbal plants, meron akong ginawang playlist dito sa aking channel. So pwede ninyong balikan para mapanood yung iba pang halaman na ginagamit bilang gamot sa mga karamdaman. Again, maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!